Good morning everyone. I am Diana Kalika, your presenter, and now we are in the Module 3, Lesson 2. Okay. Becoming an instrument of peace. Okay. When we hear or let's discover the word peace, according to Helen Keller, the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Okay? Ang peace ay hindi siya nakikita o nahahawakan. Pero, siya ay nararamdaman ng ating puso. 'Di ba? Kaya nga tayo merong mental health month, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng celebration or nagkakaroon tayo ng mental health awareness. Kasi ang peace ay isa sa pinaka-importanteng kasangkapan or pinaka-importante na nararamdaman ng isang tao. Okay? Kaya, kapag ka ang isang tao ay may peace, makikita siya, 'di ba? For example, kung ang isang tao ay magkagalitin, pero nagkaroon siya ng peace within her heart, within his heart, ay pwedeng mabawasan kung ano man yung anger issue niya, 'di ba? Pwedeng mabawasan, 'di ba? So, sabi ni Patricia, he explained that the transformation that we should seek should not only be transform of our society, but also the transformation of our spirit, because the inner transformation inspires the outer work. She concludes that the inner and outer transformation are inseparable parts of one whole. This perspective is repeated many times over in both the secular and faith-based peace literature. There is a growing consensus. Okay. Dun sa explanation ko kanina, sa example ko kanina, kapag ka ang isang tao ay magagalitin, tapos nagkaroon siya ng peace within her heart, within his heart, pwedeng yung individual na yon, pwedeng yung tao na yon, hindi niya makikita yung transformation. O kaya, may makikita man siyang transformation, pero just a little, 'di ba? Pero, ayan, ang sinabi, when you do have peace, 'di ba? Kapag ka may peace ang isang tao, makikita siya inner at outer. So, meaning, kapag ka inner, makikita na, ito palang taong ito, si Diana, dati magagalitin to, ang lakas ng anger issue niya, ang bilis niyang magalit. Pero, nung nahanap niya yung peace, 'di ba? Siya mismo nahanap niya yung peace, nagtatransform, nagkakaroon ng transformation. Paano? Diba, hindi na siya nagiging magagalitin o kaya nababawasan na yung pagiging magagalitin niya. Paano yun nakikita sa outer space, sa katawan natin? Una, yung mukha nababago. Kung dati laging ganun, ngayon parang nakikita na nag-glowing, na nagkakaroon ng glow, 'di ba? So that's the beauty part of having peace on our minds, on our hearts, on our spirit, and on our soul. Okay? Okay. Sabi dito, understanding the concept, the statement in the preamble of UNESCO Constitution, sabi, since war begins in the minds of men, it is the minds of men that the defense of peace must be created. Provides a guiding principle for this theme. Learning to be means to learn to live peacefully with oneself. Peace can be experienced within ourselves. Inner peace arises out of intrinsic inner richness such as compassion, spiritual joy, and wisdom. The significance of beingness is the state of mind where a person experiences the joy of whole soul living.
So, meaning, kapag ka ang isang tao ay may peace, 'di ba? Yung inner, 'di ba? Yung inner ay makakaramdam ng compassion, spiritual, ng galak at ng katalinuhan. Kasi ang isang tao kapag ka walang peace, halimbawa, ako, at walang peace yung heart ko, tapos nagkaroon ng problema, 'di ba? Ang tanging solusyon na or ang tanging gagawin ko lang ay magalit ng magalit. Kaya manisi ng manisi, 'di ba? 'Yun yung isa sa weakness ng pagkawala kang peace. Okay? Pero ang kagandahan kapag ka may peace ka, nagkakaroon ka ng compassion, ng joy, at ng higit sa lahat, wisdom. Okay? Kaya pagka nagkaroon ng problema at peace, yung heart mo, yung mind mo, yung soul mo, yung spiritual mo, nagkakaroon ka ng wisdom. Paano? Halimbawa, nagkaroon ng problema. Yung problema masusolusyonan kasi nagkaroon ka ng wisdom. Kasi yung isip mo hindi kung ano-ano yung iniisip. 'Di ba? Ang iniisip niya lang dahil nga nagkaroon ka ng wisdom, o ito solusyon. Solusyon agad yung makikita natin. 'Di ba? So that's the beautiful part of having peace on our minds. Okay. Next is peace as resolution of inner conflict. At the superficial level of mind, inner peace can be experienced through resolution of psychological conflict. Conflicts can be either external or internal. In the fact, most of our conflicts are internal, within ourselves. Various psychologists have described the nature of inner conflict. According to Simon Freud, the mind is a battlefield where the life instinct is in the conflict with the death instinct and in the clashes with super consciousness and soon. Meaning, okay, ibig sabihin daw, pagka walang peace ang isang tao, ang utak niya ay parang isang battlefield. Why and how? Okay. Una, pagka walang peace sa isip ng isang tao, para siyang battlefield. Bakit nga ba? Una, kung ang problema ay walang pera, walang pagkain, ano yung nasa isip? O kaya ito na lang, as a student, halimbawa, sa darating na midterm, okay? Ang daming activities, ang daming re-reviewin, 'di ba? Experience natin na sa isang araw, 4 na subject yung i-midterm natin, i-exam, iti-take, 'di ba? 4. Tapos may mga activities pa tayo na kailangan gawin, kailangan ipasa sa hindi lang isang subject, 'di ba? Sa maraming subject na kailangan natin gawin yung activities natin. So by that, magkakaroon na ng battlefield sa ating utak. Magtatalo-talo na yan. Sasabihin yan, kaya mo ba? Makakapasa ka ba? Ano ba? I-sacrifice ko na lang ba yung midterm ko o yung activities ko? Mag-focus ba muna ako sa pag-review? Mag-focus ba muna ako sa paggagawa ng activities? 'Di ba? Yun na yung nagtatalo sa utak mo kapag ka wala kang peace. Pero if you do have peace on your mind, on your heart, magkakaroon ka ng wisdom. Paano nga ba? Kunwari, Monday, Tuesday, may online class. Okay, pagtapos ng online class, matutulog. Pagkatulog, magigising, gagawa activities. 'Di ba? Yun yung pwedeng solusyon kapag ka mayroon kang peace. Okay. Ngayon, nagkaroon ka na ng solusyon doon sa ang mga activities mo kasi gagawin mo siya
pagkatapos mong mag-online class. So, kapag within 2 days hindi natapos yung activities mo, merong Wednesday, Thursday. Sa Wednesday, Thursday na yon, pwede kang gumawa ng activities. Friday, Saturday, Sunday, pwede kang mag-review. 'Di ba? So, that's the beautiful part of having a peace. 'Di ba? Nagkakaroon ka ng wisdom, nagkakaroon ka ng checklist, ng to-do list, 'di ba? Hindi yung kung ano-ano yung mga negativity na pumapasok sa isip natin, that because wala tayong peace. Okay? That's the peace as resolution of inner conflict. Okay. According to Kurt Levin, show that we have 3 basic type of inner conflicts. Una, approach. Okay? Approach conflict. In this type of conflict, a person is caught in between 2 equally attractive objectives, out of which he can select only one. Example would be the choice between 2 equally attractive jobs. Okay. O halimbawa, kung sa job, okay, ito na lang, imbes na job, example ay scholarship. Okay. Scholarship ng munisipyo at saka ng bayan, halimbawa. Sa dalawang yon, same sila ng allowance, binibigay na allowance. Pero, 'di ba? Nag-iisip ka ngayon kung alin sa dalawa yung pipiliin mo. Halimbawa, kasi kailangan mong i-give up yung isa Okay? Isa lang yung kailangan mong pamilian. Okay. So, ngayon, mamimili ka dun sa dalawang yon, sa dalawang scholarship na yon. Scholarship ba ng bayan or scholarship ng munisipyo? Ngayon, dun sa dalawang pamimilian mo, kailangan mo lang mamili ng isa lang. Isa lang. So, that's the example of approach. Okay? Ayun nga, kung sa job naman, kunwari, may dalawang maganda kang trabaho na napili, 'di ba? At pasok ka na sa interview, napasa mo na lahat ng requirements, pero isa lang yung kailangan mong mamili. Okay? Pagka-approach, okay, again, namimili ka sa dalawang options. Okay? Okay. Sunod ay avoidance. Avoidance conflict. Here, the person tries to avoid 2 equally undesirable objectives where he is forced by circumstances to select one other than selecting one. Say that a person gets 2 jobs which are equally unattractive, but under circumstances, he is pressed to select one. Okay. Dito naman, halimbawa, ayan, meron kang hindi magandang trabaho, 'di ba? Pero kailangan mong mamili. You are forced to choose or to select one and only one lang, 'di ba? Pero yung dalawang trabaho mo ay hindi okay. So wala kang choice kundi mamili kahit na yung dalawang trabaho ay hindi okay, 'di ba? Yung avoidance conflict. Okay. Negative conflict. In this type, a person is both attracted and repulsed by the same objective. He wants something for a certain reason, and at the same time he does not want it for some other reason. Okay, ito. One of the best example is studying. Okay? Going to schools and study. Diba? Ang pag-aaral ay aminin man natin o hindi. 'Di ba? May mga
certain moments na ayoko nang mag-aral. Ayoko nang pumasok ng school. Ayoko na, tinatamad na ako. But, for some reason, kailangan nating mag-aral. Kasi, ito yung kailangan natin. Ito yung kailangan natin individually. Why? Kasi, ito yung makakatulong sa atin para magkaroon ng trabaho, para magkaroon ng knowledge, para magkaroon ng experience, para maging mulat sa realidad. 'Di ba? That's the reason kung bakit tayo nag-aaral. 'Di ba? Pero, ayan nga, sabi dito, a person is both attracted and repulsed by the same objective. Pero, at the same time, gusto din natin mag-aral. Bakit? Una, may baon. Nakikita natin si crush. Okay? Nakikita natin si boyfie. So, that's the attracted. Diba? Yun yung meaning ng attracted. Or meron tayong kaya natin gustong pumasok dahil meron tayong certain reason. At kung bakit ayaw natin pumasok o mag-aral dahil meron din tayong some other reasons. Okay? Yun yung approach na negative conflict. Okay. Now, sabi ni Erik Erikson on postulates that the man's psychological growth results from the healthy resolution of inner conflicts. According to him, in age growth stage, man is confronted with the basic psychological conflict, inability to resolve that the inner conflict blocks his further growth and even leads to pervasive behavior. This has been proven by the studies on many criminals and terrorists. Some of them had been led to adopt violent ways of life as a result of inability to resolve their inner conflict, such as deep hurts experienced during childhood. It is evident that the person who is unable to live with himself in peace cannot live in peace with others. How can we help children to resolve their inner conflicts? Okay. Pagka ang isang tao, lalong-lalo na ang mga lalaki, kapag ang childhood nila ay hindi okay, halimbawa na lamang ng mga kriminal, yun nga, diba? Sometimes, ang kwento nila, they don't have parents, they don't have anyone who guide them. Diba? Kaya ano na lang yung ginagawa nila nung pagkabata pa lang nila, 'di ba nagkakaroon pag nakikita natin yung mga balita o yung mga videos sa TikTok, yung reels sa Facebook, nakikita natin na yung bata nagnanakaw ng tinapay doon sa tindahan. So, makikita natin sa MMK, sa magpakailanman, yung mga real life situation or stories ng isang individual. 'Di ba? Nakikita natin na nagnanakaw ng tinapay. 'Di ba? Para magkaroon ng para makakain siya. 'Di ba? Pagka hindi okay yung childhood ng isang bata, nagiging sila violent. 'Di ba? They have inability to resolve their inner conflicts. Kasi 'di ba tulad nga kanina, balikan natin yung peace of resolution of inner conflict. 'Di ba ang sabi doon, ang utak ng isang tao ay parang battlefield. 'Di ba? Laging may talo-talo kapag walang peace. 'Di ba? Kaya ang bata kapag lumaki nang hindi naggagabayan ng tama, yung inner conflict, 'di ba? Hindi nagiging okay yung utak niya, hindi nagiging okay yung puso niya. Maybe okay yung puso niya, meron pa rin namang peace or parang nagkakaroon pa rin naman ng guiltiness. Pero yung mind niya, dahil nga tinatak na nung mundo, sabi nga villains are not born, they are made. 'Di ba? Which is totoo naman. Kasi, 'di ba, kung halimbawa yung mga OFW na parents iniiwan sa kamag-anak,
Tapos yung mga kamag-anak, they do something bad on that child. 'Di ba? Parang that time, yung bata, pinapasok na lang sa isip nila na maging ganto na lang ako, ganto na lang ako. 'Di ba? By that, hindi okay yung paglaki nung bata. Kaya, mas pinipili na lang nilang maging bulakbol in that term. 'Di ba? Although we do have pace naman na parang nandun tayo sa bulakbol moments, nagkakaroon tayo ng ganon kasi it is because of hormones? I don't think so. Basta may mga ganon na stages, 'di ba? According to I don't know if sino to? Basta 'yon. 'Di ba nagkakaroon sino nga to? Wait lang. Jan PJ, 'di ba? According to Jan PJ, nagkakaroon ng conflict or ng stage na nagiging pasaway yung isang bata. Okay? So, ayun nga, kapag ang isang bata ay hindi okay na pinalaki, yung inner conflict niya nagkakaroon ng battlefield. Okay? Na hindi na nagiging okay yung mga solutions na nagre-result to violent ways of life. Diba? Kaya nga merong nakukulong. Diba? Kaya nga meron tayong tinatawag na masasamang tao. Diba? It is because of the peace. Kasi wala silang peace na natanggap o nararamdaman. Okay? Okay. Sabi dito, spiritual needs. This theme addresses our spiritual needs. By spirituality, we do not mean being religious in the conventional sense. Peace is one's life arise from the basic human spirit that underlines all faiths. Peace education deals with the depth of human mind. Touching the seat of spirituality is necessary. Hereby, spirituality we seek the essence rooted in man, which seeks for fulfillment through expressing and experiencing goodness in the highest degree. It derives us to do good, be kind, search the true meaning and values lying deep within us. The present education has failed even to recognize children's basic needs. Okay. Ang peace ay hindi siya parang sinisik. Hindi siya basta hinahanap. Okay? Ang peace ay nasa spiritual na natin siya. Common na nilagay na ni Lord yung peace sa ating puso. At yung paghahanap ng peace ay hindi lang siya, or ang peace ay hindi lang siya hinahanap. Kasi meron na siyang nakadesign na siya sa atin. Okay? Meron na talaga. Bakit lang parang nagkakaroon na, or parang hindi tayo nagkakaroon ng peace? Kasi nga, it is because of the experience that we experience. So, yung peace ay meron na talaga siya sa atin. Individually. Meron na siya. Kaya lang siya nawawala. Is it because of the experience that we experience? Diba? Kaya nga sabi dun kanina, ang mga tao o yung mga kriminal o mga terrorist, hindi naman talaga sila ganun eh. But because of the experience that they experience, nagiging ganun yung desisyon nila. They can't experience the joy, the wisdom, the compassion. Diba? Kaya kapag nagdesisyon sila, akala nila tama, pero dala lang pala ng bugso ng damdamin. Okay? Pero, sabi dyan, meron na siya eh. Meron na tayong peace, naka-design na siya sa atin, naka-address na siya within our spiritual needs.
Okay? Hindi ang pagkakaroon ng peace ay hindi dahil or hindi sa pagiging relihiyoso, pagiging religious, o pagpunta sa mga conventional churches, or magkaroon ng conventional, pumunta sa conventional. Hindi siya ganon. Okay? Ang peace ay nasa atin. Kung kailan natin siya kailangan dapat gamitin, or although kailangan natin siya araw-araw, di ba? Kaya nga, always choose our mental health, always choose our peace. Kasi kapag hindi natin ginamit yung peace natin, kapag mas inuna natin yung emosyon natin kesa sa peace, yung kakalabasan ay hindi okay yung magiging desisyon mo. 'Di ba? Pwedeng emotions mo lang yung gagawa nung decisions, but not your heart. Okay? Nasasabihin mo, ano ba yung emotions? 'Di ba sa heart siya nanggagaling? 'Di ba? Okay, kapag ang heart ay hindi okay at walang peace, ibig sabihin walang wisdom, ang wisdom mind. Okay? Paano nga ba siya? Ano ba pinagsasabi mo? Okay? Magkakakonekta kasi sila. Okay? Okay. Sabi dyan, children's spiritual needs are delicate and strong. They want to experience joy, beauty, love, warmth, kindness, and wonder. They want to feel good. Education must cater for this. Children and spiritual needs. Depriving them of such needs surely withholds the blooming of their wholesome personalities. Inner peace is not only resolution of psychological conflicts. All religion teach that there is still deep peace within us. As a matter of fact, all of us know that when the mind calms down, a serene feeling of joy and peace begins to unfold within us. One of the effective ways of realizing the peace within is meditation, as taught in all religions. However, here we take it not as a religious practice attached to any particular belief system, but as an open mental activities. Okay, sabi dyan kanina na ang peace ay hindi lang pagpunta sa conventional churches, hindi lang pagiging religious. Okay? But for our mental health purposes. Okay? Hindi lang siya basta-basta na okay, kailangan mo ng peace, pumunta ka sa church, kilalanin mo si Lord. Okay? Hindi lang siya doon. Pero, ang pinaka-importante na pinaggagalingan ng peace natin, of course, si Lord. Okay? Maybe, yung peace na hinahanap natin, yung joy na hinahanap natin is makikita natin kay Lord. 'Di ba? Okay. Pero ang sabi dyan, hindi lang siya doon nakikita. Okay? Kailangan dapat we always choose yung peace. Kaya nga sabi dyan, di ba? When the mind calms down, a serene feelings of joy and peace begins to unfold within us. Okay? Kaya nga, di ba, kapag sinasabi nila, kapag kagalit ka, kumalma ka lang. Kasi kapag kagalit ka, you can make or made a decisions na hindi pala okay, na hindi pala ayun yung dapat na hakbang, kaya nagkakaroon ng resulta na hindi okay, 'di ba? Diyan, the research finding shows that meditation develops mental sanity, releases stress, and improves creativity and insight. A medication may be either an tranquilizing or insight producing. One can practice
tranquilizing meditation by sitting still and concentrating on breathing in and out. Okay. Pagka hahanapin mo yung peace, okay? Pwede mong gawin yung meditation. 'Di ba yung uupo ka lang tapos breathe in, breathe out. Okay? Okay? Ako, kapag stress na, okay, ang isa sa ginagawa ko ay walking. Kasi, if you do walking or jogging or physical activities, di ba, ay, alam mo yun, nakaka-release siya ng stress and also natutulungan niya yung physical na body mo. Okay. Ayan, pwede din gawin yung meditation, which is yung meditation is uupo ka lang, breathe in and breathe out. Okay, wala kang iisipin na kung ano-ano. Okay? Okay, again, kapag feel mo na wala kang peace in your heart, the only thing that you can do para mahanap mo ulit yung peace, magkaroon ka ulit ng mental sanity, okay? Ma-release yung stress mo. Ang gagawin mo lang ay meditation, okay? Breathe in, breathe out. Buka lang, concentrate. Pero, if you are willing to do my solution, or one of what I do when I am stressed or feel ko na parang I am mentally not peace. Okay, ang gagawin ko ay to walk. Okay, to listen sa mga musics. Okay, or habang naglalakad ka, alam mo yon, yung parang i-focus or mag-concentrate ka lang sa sarili mo. Isipin mo yung mga solution na dapat mong gawin para magkaroon ka ng peace. Kasi ang peace ay ikaw at ikaw lang din naman yung makakakita nan. Okay? Hindi yung ibang tao. Maybe pwedeng makatulong yung ibang tao by giving you opinion. Okay? Pero by that opinion, kunin mo lang yung alam mong makakatulong sa'yo. Okay? Okay. Okay. Self-imagine is also a construct of imagination. Ulit. Self-image is also a construct of imagination. It is how one image on own self. Once a self-image is built, the person tries to live up to it, whether it is negative or positive. Teachers have to help children to build positive self-image not only by right appraisal but also by encouraging, providing stimulation and opportunities to express themselves. Okay. As a teacher or as a future teacher, kailangan natin tulungan yung ating mga estudyante. Kailangan natin tulungan yung mga bata. Why? Kasi 'di ba, more on ang peace ay hindi siya nakukuha sa bahay. 'Di ba? Minsan hindi siya sa bahay pa siya, yung bahay pa yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging peace yung heart at saka yung mind ng isang tao or ng isang bata. Okay, sino ba yung kailangan tumulong sa kanila? Syempre, 'di ba? Tayong mga teachers or future teacher, or hindi lang naman sa atin lahat, 'di ba? Kailangan dapat tumulong din yung mga parents, 'di ba? Yung mga kapatid. Pero ikaw as alam mo or naturo sa iyo yung mga gantong lessons, gantong teachings, kailangan dapat handa kang tumulong. Hindi lang sa estudyante mo.
Okay? Kailangan dapat sa mga batang nakaka-experience nito. Pero kasi, bakit teachers nga ba yung sinabi dito? Kasi tayo yung nag-unang or pangalawa na nakakasama nila. 'Di ba? Kaya kailangan dapat, sabi dyan, kailangan dapat mag-build sila or tulungan ng mga teacher na mag-build yung isang bata ng positive self-image. Kasi kapag ang teacher din ay hindi tinutulungan yung bata, ano na lang yung kahahantungan ng isang bata? 'Di ba? Ano na lang yung hahantungan ng estudyante natin paglaki? Okay, maybe nakabigay tayo ng knowledge pero yung values yung pinakakailangan ng mga bata kasi doon sila mas matututo, 'di ba? Doon sila magkakaroon ng tawag diyan doon yun yung pinakamalaking impart na maiaambag natin sa isang bata. Hindi lang puro knowledge, hindi lang puro wisdom, but also magkaroon sila ng positive self-image para magkaroon ng confidence, 'di ba? Para ma-express nila yung kanilang sarili. Okay. Self-image is also construct of okay. Through meditation, soul-appealing and meaningful experiences could be evoked in children using their natural sense of wonder, curiosity, and beauty. Meditation, in true sense, is an act of awakening to reality or the conventional sense is an act of awakening to reality or truth. But children have come to reality walking through their veil of imagination. For them, it is the stepping stone to attain reality. Various forms of meditation for children could be developed and used in the classroom as educational tools. Okay? Yung bata kasi, di ba, sila, ma-wonder kung ano-ano yung iniisip, kung ano-ano yung tinatanong. 'Di ba? Kung ano-ano yung curiosity ng isang bata. Kaya nga kapag gano'n, ayun, sabi diyan, nagigising sila sa realidad o sa katotohanan. Kaya nga 'di ba dati nung bata tayo, parang nagkakaroon tayo ng paglaki ko gusto ko maging ganito. Paglaki ko gusto kong sundan yung yapak nito, tsaka nito. 'Di ba? Gusto ko ganito, ganan. Na-open sila hanggang sa nagkakaroon na or namumulat na sila sa realidad o sa katotohanan. Kaya nga 'di ba yung kanina yung sinabi ko doon kanina yung criminals at saka yung terrorist, kung okay lang yung self-image nila sa sarili nila, 'di ba? Hindi yung pagwo-walk nila through their veil of imaginations, hindi naman magiging ganon. Magkakaroon sila ng peace, 'di ba? Sabi nga diyan, for them it is the stepping stone to attain reality. Various forms of meditation for children can be developed to use in the classroom as educational tools. Okay? Okay. Practicing awareness meditation in the true sense is an act of establishing awareness, being aware. Okay? The synonyms for awareness are being alert, mindful, attentive, etc. It is basically a survival life skills. Take for instance, the function of awareness is an act of crossing a busy road. A moment lost of it may take away one's life. Thus, awareness is a basic function of intelligence. We have to be trained in being aware of danger in our surroundings, be it home, school, playground, or road. Awareness brings self-control, composure, and sharpening of attention. Okay,
Ang example dito ay since yung bahay namin is malapit lang siya sa Riles. So meron siyang mga trolley and also yung bus, the tren. Okay? And also I do have pinsan na mga bata pa. Okay? Kapag kayong bata, pinabayaan natin, hindi natin siya binigyan ng knowledge about pagka magko-cross ka dito sa Reels. Okay? Tapos may dumaan, okay lang, magtuloy-tuloy ka lang. O kaya, pabayaan mo lang siya, parang tingnan mo lang kung may tren na nga, tapos tatawid pa siya, titignan mo lang. That's not the idea. Okay? Kaya nga, di ba, ang sabi dyan, ang kailangan dapat merong awareness yung isang bata. Kahit naman 'di ba, parang hindi natin turuan yung mga bata. Parang kapag alam na naman nila na parang merong danger na sasalubong sa kanila, 'di ba? Parang instinct na nila na parang aalis sila dun sa part na 'yon, sa place na 'yon. Okay? Ano na din siya? Sense na din siya. Sense is an act of sense na din siya ng isang tao, or parang aware na yung body natin. Okay? But we need to train yung being aware ng isang mga bata. Kasi 'di ba sometimes, lalo na pag mapapanood natin sa mga reels or videos sa social media platform, makikita natin, for example, nagbabike tapos tinutuloy-tuloy niya pa kahit alam niyang may pader. 'Di ba? Kailangan dapat turuan pa rin natin sila. Dapat i-train pa rin natin yung awareness nila sa mga dangers na pwedeng makaharap nila. Okay? Sabi diyan, the second level of awareness is being mindful of the movement of the body, how you walk, sit, eat, etc. It develops one sensitiveness towards the body. Ayun nga, 'di ba? Yung parang nakaka-sense naman sila ng ang tawag diyan, ng danger. So yung body natin is nagkakaroon siya ng movement on its own. Pero kailangan pa din nating silang turuan. 'Di ba? Kaya nga yung mga babies, tinuturuan natin, okay, sit. Okay, tinuturuan natin, we guide them how to walk, how to eat. 'Di ba? Ayun yung nade-develop yung sensitivity ng isang bata, o yung sensitiveness ng isang bata or ng katawan ng bata. Okay, that is the second level of awareness, being mindful. Kung yung una, meditation, yung pangalawa ay mindful, yung pangatlo is being mindful of the activity of the mind. Ito naman, kailangan dapat mindful ka sa activity or sa mga ginagawa ng mind mo. That is when you are angry, know that you are angry. When you are confused, know that you are confused. This is subtle level of awareness. Awareness help us to overcome and inherit weaknesses of the human mind. We are inclined to be carried away by our own desire, angry, and illusion. Most of the inner conflict arise out of the lack of self-understanding. Okay. Sabi dito, yung third level, alam mo yung ginagawa mo. Alam mo kung ano yung iniisip mo. Kaya kapag nagagalit ka, alam mo nagagalit ka. Kapag alam mong confused ka, alam mong confused ka. 'Di ba? Ang sabi diyan, kaya nagkakaroon ng inner conflict, which is kapag wala kang self-understanding. Kaya nga, kailangan yung isang tao ay maunawaan muna natin yung sarili natin. Kasi kapag hindi natin nauunawaan yung sarili natin, wala tayong peace, 'di ba? Yung inner conflict adyan na naman, yung battlefield adyan na naman, 'di ba?
Okay, there is a varied ways on how to meditate. Una, take the class out to an open air or a quiet place. Let them sit quietly and listen to the sound in the environment. This helps develop awareness toward the surroundings. Okay, 'di ba? Kaya nga meron tayong meditation. Yung meditation, uupo ka, breathe in, breathe out. Ngayon, yung gawin mo ay, for example, ikaw, individual, punta ka sa labas, upo ka lang, open air, 'di ba? Parang wala kang iisipin. The only thing that you need to do is to admire the surroundings. Pwede kang pumikit, 'di ba? Kaya pwede kang mumula at pwede kang tumulala, 'di ba? By that, nade-develop yung awareness mo. How? 'Di ba? Parang kahit hindi mo nararamdaman or kahit kahit hindi mo nakikita yung hangin, parang mararamdaman mo. Nagiging aware ka na yung hangin padating. 'Di ba? Yung basurahan na tunog, baka may daga o kaya baka may hayop doon sa basurahan na nakain. 'Di ba? May nagwawalis. Kahit hindi mo siya nakikita, for example, nakapikit ka, may nagwawalis kasi naririnig mo. Nagiging aware ka sa surroundings mo. Kahit hindi mo siya nakikita, as long as na naririnig mo yung isang bagay, nagkakaroon ka ng awareness. 'Di ba? Sunod, watch a tree with a silent mind. 'Di ba parang kapag one of the best example na place is yung UPLB. 'Di ba kapag o kaya kahit 'di ba parang umupo ka lang or humiga ka doon, 'di ba no? Parang magkakaroon ka ng peace of mind. 'Di ba parang mo siya na ang tawag doon, na-appreciate mo yung surroundings mo, na-appreciate mo yung tree. 'Di ba? Ganito pala kaganda tong punong to, na dati dinadaan-daanan ko lang. 'Di ba? Na dati wala lang akong pakialam. 'Di ba? Pero ngayon makikita mo na may flower pala. Ganito pala. May pa-heart pala doon sa stem o kaya sa branches nung isang tree, nung isang puno. 'Di ba? Make them sit quietly and repeat in mind, I am peaceful soul. Sit quietly and concentrate on breathing in and out. Look at the flower and concentrate on it. Okay. Laging, kung mapapansin nyo dito din, imagine a beautiful natural scene. Okay, natural scene. Imagine a trip in a strange land or garden. Sit quietly and experience the feeling of a noble human quality such as kindness and joy. Okay, 'di ba? Sa varied ways on how to meditate is parang pansin nyo laging natural scenes. 'Di ba yung mga puno, yung flowers, yung surroundings. Bakit hindi yung tao? Bakit hindi tayo bakit walang taong ni-recommend or isa siya sa ways how to meditate? Kasi 'di ba minsan yung opinion ng tao is mas nakakadagdag pa dun sa isipin natin. 'Di ba? Hindi tulad ng puno. 'Di ba? Hindi tulad ng mga flowers. They can speak. They can give you an opinion. Kaya ang nangyayari or yung isa sa ways kung paano mag-meditate is yung natural scenes, yung surroundings. Kasi yun lang naman yung makakatulong sa atin, na kahit tahimik sila, na kahit na hindi sila nagbibigay ng opinion kung paano ka or paano mo mahahanap yung peace o kung paano ka babalik sa dati. Pero ipaparealize nila sa'yo na ganito pala yung peace. Tahimik lang. Without thinking any others. Without thinking others' opinion. Okay? That's the beauty of
our surroundings of environment. 'Di ba? Kaya nga kapag alam mong stress ka, kapag alam mong hindi ka okay, pagka alam mong konti na lang sasabog ka na, ganan, always go to environment, always listen to the sounds of the environment, always appreciate the silent moment, the trees, the flowers, the beautiful natural scenarios, scenes, the strange lands or garden, o kaya yung mag-feel ka na you are a noble human quality. Okay, isipin mo lagi yung kindness and yung joy. Because if you don't have that, 'di ba? Parang lahat na lang ng nararamdaman mo is galit. Hindi mo makikita yung peace. Okay? Okay. Apart from experiencing inner calm and beauty of imagination, meditation opens the door to understanding one's own thought process. It is a self-knowledge that brings emotional maturity in us. As educators, we have to find effective methods of helping children to understand themselves better. Okay? Ito, syempre, hindi lang naman lagi yung bata o yung student yung lagi nating ifo-focus, 'di ba? Although they do need that, 'di ba? Pero kailangan mo din siya. Paano mo maituturo sa bata yung kailangan nilang matutunan or kailangan nilang malaman or kailangan nilang ma-experience o kailangan nilang maintindihan kung ikaw mismo hindi siya nakikita sa iyo. Kaya ang kailangan as educators, kailangan dapat alam mo muna or meron kang inner calm and beauty of kailangan dapat calm ka muna. Kailangan dapat ikaw mismo okay ka sa sarili mo. Dapat ikaw mismo alam mong meron kang emotional maturity or meron kang self-knowledge. Kasi kapag tinuturo mo siya because of the curriculum, tapos hindi naman siya nakikita sa'yo, nonsense. Okay? Kapag hindi nakikita again sa'yo yung peace or yung ganda ng pagkakaroon ng peace, 'di ba? Wala rin, tinuturo mo lang siya pero hindi mo siya ini-impart sa mga bata. Okay? Kaya as an educators or as you and as an individual, kailangan dapat maintindihan mo muna yung sarili mo. Kailangan dapat meron kang emotional maturity. Kasi hindi mo siya matuturo sa bata kung ikaw mismo wala. Okay? Okay. Yun lamang po and thank you very much.